si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagwala ang isang dating gwardiya sa Maynila na nagpakilalang pulis. Ang dahilan ng kanyang himutok na ingayan sa busina ng mga sasakyan. Ang suspect nagtangka umunong mang-agaw ng baril at nanuntok pa ng pulis ng arestuhin. Nakatutok si Bea Pinla. Nagmistulang eksena sa pelikula ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki sa gitna ng mataong kalsada sa Divisoria sa Tondo, Maynila, linggo ng madaling araw. Ang lalaking naka-blue na t-shirt, hinabol ng suntok ang isa pang lalaki. Paulit-ulit pa niyang itinumba ang motorsiklo na pag-aari ng kanyang nakaalitan. Ang pinag-ugatan nito, ang suspect po natin ay naingayan po sa busina ng motorsiklo saka ng mga jeep. Doon po nagsimula na makipag-away po siya sa mga motorista sa Divisoria. Ay, para naman po siya, sir, gawa ng yung jeep po, nauna sa kanyang yung sinasakyan kong jeep, ay busina po ng busina. Sinabihan ko po, gusto mo bang magmadali? Lagyan mo ng pakpak at paliparin mo. Doon po siya nagalit. Tapos pinaakyat niya po, ninahamon niya ako. agad namang rumesponde ang pulisya pero tila hindi natinag ang suspect. Nagtangka pa raw ang suspect na agawin ang baril ng pulis. Itinulak din niya ang isa pang motorista na itatabi lang sana ang nakatumbang motor. Dito na unang sinubukan ng pulis na arestuhin ang lalaki pero Sinuntok niya sa mukha yung pulis natin. At yun naman po ang dahilan kung bakit pinagtanggol ng ating pong pulis ang kanyang sarili. matapos nito nakasingit pa ng suntok at tadyak ang ilang motoristang nasa lugar kabilang ang nakaaway ng suspect. Kalaunay matagumpay na naaresto ang lalaki pero hanggang sa presinto, agresibo pa rin daw ang suspect. Hindi kayo mga tunay na pulis pala. Piki kayo. Di ba piki? Duduran ko yung mukha mo. Sinumusugod pa rin po siya sa mga pulis natin. Dinuraan po niya yung demesa natin. Nung nasa investigation section na siya, sinusugod pa rin po niya yung arresting officer natin. Napagalaman ng suspect ay dati palang security guard na nagpapakilalang pulis. Kaya nga po, kung mapapansin ninyo, hindi po gumaganti ng suntok yung mga motorista sa kanya dahil natatakot sila dahil nagpakilala nga siyang pulis. Nung naging kalmado na po ang suspect natin, nasabi po niya na meron po siyang family problem. Itinanggi ng suspect na sinuntok niya ang pulis. Hindi rin daw niya sinubukang agawin ang baril nito. Hindi ko po sir sinuntok. Sabi ko sir, barilin nyo na kasi ako yung magpupulis din. Sabi ko sir, pag ganyan ko sir, sabi niya, agawin mo ang baril ko ah. Kasi kung ginagaw ko po yun, agaw ko po talaga. Kunyari lang po para maging alerto siya na sa kanya ako. Akala ko po ako ang kakampihan niya, pero mali po. Hindi pa nagbibigay ng pahayag sa pulisya ang mga biktima. Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng suspect. Alarm and scandal, resistance and disobedience to a person of authority, usurpation of authority at direct assault. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Nauwi sa pagpukpok ng martilyo ang away kalsada ng isang e-bike at truck driver sa Quezon City. Ang e-bike driver na napakpa umano ang naging mitya sa pagtutok ni Mark Salazar. Basagin mo! Basagin mo! Basagin mo! Hawak at iniimbestigahan na ng Quezon City Police District ang viral video ng insidenteng ito. Nang magkainita ng isang e-bike driver kasama ang kanyang misis at ang truck driver na kumukuha ng video sa likod ng kanyang manibela. Maya-maya, kumuha ang e-bike driver ng martilyo at pinagpupukpok sa iba't ibang bahagi ng truck. Bago to. Tingnan natin ngayon tapang mo. Sikat ka na ngayon. Ayon sa QCPD, Biyernes ito naganap mag-aalas 4 ng hapon sa Sergeant Rivera Street, Quezon City.
Nung tinanong namin yung ating victim, sumingit itong e-bike, naunahan siya. Ngayon, ginawa na itong binusinahan ng businahan, na irita na ngayon itong naka-e-bike yun. At hinarang siya, nagkaroon sila ng commotion. Ayon umano sa driver ng truck, sinapak din daw siya ng driver ng e-bike sa una nilang sagupaan bago siya nakapag-video. Matapos mag-viral ang video, natunto na raw ng pulisya ang tirahan ng e-bike driver. Na-identify naman natin siya. Problema niya, nagtatago siya ngayon at kinakausap namin magulang na lumutang para malaman natin yung side niya. Sinamahan yung asawa niya sa pagtatago. Muling nagpapaalala ang pulisya na huwag magpadala sa init ng ulo dahil hindi mo alam kung saan ito pwedeng humantong. Tsaka kung sinagasaan sila nito, tapos, di ba? Malaki-laki ng truck niya di ba? Kaya konting lamig lang sa mga motorista natin. Nakausap namin sa telepono ang truck driver para itanong kung wala bang atrasan sa reklamo niya laban sa e-bike driver. Kaso pinagbawalan na raw siya ng kanilang kumpanya na magsalita pa sa media. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng e-bike driver. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pagkatapos na ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo, posibleng simula ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit ni Senate President Cheese Escudero, hindi pwedeng madaliin ang proseso para lang maihabol sa 19th Congress. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nabigyan na ng kopya ng Articles of Impeachment ang lahat ng senador at beripikado na rin sa visual verification ang pirma ng 250 na kongresista ayon kay Senate President Cheese Escudero. Inaasahang sa susunod na 2 linggo matatapos ang bagong impeachment rules ng Senado. Kabilang sa mapapaloob dito ang proseso ng pre-trial. Pero ang malinaw, walang magaganap na impeachment trial hanggang sa susunod na sona ng Pangulo sa July 21. Kailangan pa raw kasi aprubahan sa plenaryo ang impeachment rules. Bagay na sa June 2 pa pinakamaaga pwede magawa. Tsaka palang uusad ang pre-trial proceedings. Ang dami pang gagawin bago yung actual impeachment court ay kinakailangan umupo at dinggin ng anumang bagay. At sa loob ng 6 na araw, maski na 30 araw, baka hindi pa matapos yun. Yan yung sinasabi ni Senator Coco, ang ating minority leader na in-interview niya na 10 days. Ubus na yung June 30 Tingin ni Escudero, walang problema kahit tumawid sa 20th Congress ang impeachment ng bise. Pero anumang desisyon na ng 19th Congress, pwede raw baguhin pagpasok ng mga bagong mambabatas sa 20th Congress. We will cross the bridge when we get there because at any point in time, dahil tumawid nga, the new Congress can always vote to withdraw the impeachment complaint. Ito ang unang beses na mangyayari ito. May karapatan sino man mag-question ito. Pero tulad ng sinabi ko, hanggat walang TRO ang Korte Suprema, gagawin namin kung ano ang tingin naming tama kaugnay sa paglilitis na ito. Kung pagbabasehan ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona, matatapos daw ng Senado ang impeachment proceedings ng bise sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Dagdag ni Escudero, hindi pwedeng puwersahin ang Senado na hatulan ang bise by June 30 dahil lang magtatapos na ang termino ng kasalukuyang Kongreso. Ano to, exam ng grade 3? Hindi pa tapos magpresenta ng testigo yung prosecution at depensa dahil June 30 na. Pagbotohan na natin to. Dismiss na natin to. Ganon? Hindi naman siguro yun ang intensyon ng saligang batas. Tugon ni Escudero sa pahayag ng bise na hindi siya dadalo sa impeachment trial dahil baka ma-intimidate ang senator judges. She is free to say what she wants to say. I doubt if that will happen. I myself am not. So she's free to say what she wants. But if she needs to attend, we will make her attend. If she doesn't need to attend, we won't force her because that's her right to waive her right to appear. Pero kung dadalo ang bise, ibibigay ng Senado lahat ng paggalang na nararapat sa kanya bilang bise. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Inireklamo sa Office of the Ombudsman sina House Speaker Martin Romualdez at 3 mababatas dahil sa umano'y bilyong-bilyong pisong isiningit na alokasyon sa 2025 national budget. Buwelta ng isa sa mga kaalyado ng House Speaker, bakit ngayon lang nagsampa ng reklamo pagkatapos matransmit sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Nakatutok si Jonathan Andal.
Reklamong katiwalian ang isinampas sa Office of the Ombudsman laban kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng Kamara. Tinukoy sa reklamo ang umano'y 241 billion pesos na insertions o isiningit daw na alokasyon sa 2025 national budget gamit ang mga iniwang mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Bukod kay Speaker Romualdez, pinangalanan din sa reklamo ang mga umano'y sangkot dito na sina House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico at ang acting chairman ngayon ng komite na si Marikina Representative Stella Kimbo. Ang mga naghain ng reklamo, sina Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, Senatorial Candidate Attorney Jimmy Bondoc, Citizens Crime Watch President Diego Magpantay at mga abogadong sina Ferdinand Topacio at Virgilio Garcia. Hiling nila sa Ombudsman, kasuhan ng tig 12 counts ng graft at falsification of legal documents ang mga respondent. Nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinutal namin umabot sa 241 billion. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Hinihingan pa namin ng reaksyon sina Speaker Romualdez, Ko at Kimbo. Si Dalipe naman sinabing ang pagpasa ng national budget ay isang responsibilidad ng Kongreso at anumang tangkang iba ang palabasin ay pagbaluktot sa katotohanan at isang pag-atake sa legislative process. Pagpuna pa ni Dalipe, bilang isang kongresista, may mga pagkakataon noon si Alvarez na questionin o tumutol sa sinasabing kahinaan ng 2025 General Appropriations Bill pero hindi niya ito ginawa. Ipinapakita daw nito na namumulitika lang si Alvarez para masira ang kredibilidad ng liderato ng Kamara. Bumuelta rin ang isa pang kaalyadong kongresista ni Romualdez. Ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Itinanggi ni Alvarez na may kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang isinampa nilang reklamo. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab? Doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dalawang bagong commissioner ng COMELEC ang itinalaga ng Pangulo isang araw bago ang pagsisimula ng campaign period bukas. Asahan na rin ang pahighipik ng komisyon lalo sa mga campaign poster na hindi susunod sa patakaran. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Vicky, ayon sa COMELEC ay sakto lang ang pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa dalawang bagong commissioners nila. Makakatuwag daw nila ito sa paghahanda sa eleksyon, lalo't simula bukas ay simula na po ng kampanya para sa national positions. Isang araw bago magsimula ang kampanya para sa national elections, nagtalaga si Pangulong Bongbong Marcos ng dalawang bagong commissioner ng COMELEC. Sina Attorney Maria Norina Tangaro Casingal, Head ng Legal Department ng COMELEC, at Attorney Noli Pipo, Director ng COMELEC Ilocos Region. Pinasalamatan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang Pangulo sa pagtatalaga ng tinawag niyang COMELEC Insider o mga dati nang naninilbihan sa COMELEC. Agad nanumpa si Casingal kanina, habang sa Miyerkules naman si Pipo para daw agad makapagsimula ng trabaho. Ang inappoint ng ating kagalang-galang na Pangulo ay isang insider. Si Director Nori ay napakatagal na nating director ng Law Department at matagal na rin siyang nasa Commission Election. Makakaasa kayo na susuportahan ko lahat ng projects ni Chairman at kung ano ikakabuti ng komisyon. Sa pagsisimula naman ng campaign period bukas, nakatakdang magsagawa ng pagbabaklas ang COMELEC sa mga campaign poster na hindi sumunod sa wastong sukat at wala sa loob ng common poster area. Sa March 28 pa ang campaign period ng local candidates kaya hindi muna raw babaklasin ng COMELEC ang kanilang mga poster. Simula bukas, pag may mga nakitang illegally posted, tanggal ng tanggal. Pero sa mga susunod na araw, ay
mag-i-issue na tayo ng mga notice. Yung lahat ng election officers namin, mag-i-issue ng notice sa lahat ng kandidato na may illegally posted materials, yung mga pagkalalaki doon sa public properties, na itanggalin yan within a period of 3 days. Yun na nakalagay sa batas. At pag hindi tinanggal, kakasuhan namin ng election offense. And at the same time, disqualification. Sabi ng COMELEC, hindi nila mababakla sa mga campaign materials na nasa private property. Pero paaalalahanan daw nila ang mga kandidato. Especially kapag talagang nakita natin, sobra namang inaabuso eh. Hindi naman yung property owners ang aming sinulatan eh. Yung kandidato naman yung sinulatan namin eh. So kahit paano, magkatingin na lang tayo kung kakayanin nila na yung aming show cause orders at hindi sila magpapaliwanag. Kailangan din ng biodegradable o environment-friendly na campaign materials alinsunod sa regulasyon ng COMELEC. Ang grupong Eco Waste Coalition nagtipon sa harap ng COMELEC para suportahan daw ang hakbang na gawing makakalikasan ang kampanya. Kaya inihikayat namin ang mga kandidato maglagay ng magkabit lamang sa tamang lalagyan, sa tamang posting areas, maggumamit ng mga reusable materials, and recyclable materials. Sa bisperas din ng campaign period, umatras si Agri Party List Representative Wilbert Lee sa pagtakbo bilang senador. Sabi niya, ilan sa naging konsiderasyon niya ang resulta ng mga surveys at kakulangan ng makinarya. Naroon ang COMELEC chairman para tanggapin ang withdrawal ni Lee na hindi na raw matatanggal ang pangalan sa balota, lalo 20 million ballots na ang naimprenta. Mananatili po yung pangalan niya sa balota at kung sakali po ang magiging boto niya kung may matanggap siya mga boto ay considered stray. Baliwala po lahat yung boto niya. Sa aking pag-iikot, sa aking pakikipag-usap, napagtanto ko na talagang kulang na kulang po ang oras at kulang na kulang po ang aking makinarya para maipaabot sa ating mga kababayan yung atin pong mga ipinaglalaban. Vicky, maaga pa bukas ay mag-iikot na po ang COMELEC para tiyakin na sumusunod ang mga kandidato sa pagsasabit ng kanilang mga campaign materials. Yan muna po pinakahuling ulat mula dito sa COMELEC. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Pinag-uusapan na ng Impeachment Prosecution Panel ang hatian sa 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At isa sa napagkasunduan ang pagpapasabina sa Senate Impeachment Court ng bank records ng bise kapag gumulong na ang impeachment trial. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nagpupulong ng Impeachment Prosecution Panel ng Kamara na binubuo ng 11 kongresista. Isa sa mga napagkasunduan ang pagpapasabina sa Senate Impeachment Court ng bank records ni Vice President Sara Duterte. Sa Article 4 ng Articles of Impeachment, inakusahan ng bise ng pagkakaroon ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara ng lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Ito naman po talaga ginagawa naman po hindi lamang po sa impeachment, maski naman po sa mga regular court. Kasi ang impeachment po, ang isa lamang po sa mga exemption sa bank secrecy law. Pinag-usapan din kung paano hahatiin sa impeachment prosecutors ang 7 articles of impeachment para depensahan sa impeachment trial. We will be dividing the articles of impeachment among us so we can focus dun sa ground na na-raise. I am more confident about the second article of impeachment. That is the confidential fund of the OVP and the DepEd. Wala pa ring napipiling lead prosecutor sa mga oras na ito. Marami na raw mga abogadong nagboboluntaryong tumulong sa impeachment prosecution panel. Kung kailan naman pwedeng idaos ang impeachment trial, nanindigan ng ilang impeachment prosecutors na pwede itong gawin kahit naka-recess ang Kongreso. It's not a matter of minamadali or what, no? Ang amin kasing appreciation dito ay this is a constitutional duty that we need really to address. So whether may election or wala, it is my humble submission that we need to proceed right away. Alam naman po natin, nakasaad po doon yung ginamit po ng ating konstitusyon, yung salitang shall at saka forthwith. Yung shall po, ibig sabihin po niyan ay mandatory. At yung forthwith po, ang ibig sabihin po niyan, immediately.
Pero siyempre, respetuhin po natin kung ano po ang kanilang opinion dito. Sakaling idaos sa susunod na 20th Congress ang impeachment trial, naniniwala ang impeachment prosecutors na walang magiging problema. I wish to submit na ang impeachment court po is like any other court na kapag nabakante, just like nagkaroon ng changes in the personality of the Senate, what you will just do is to continue kung saan nagtapos yung previous sitting impeachment court judges. Kapag napatunayan ng Senate Impeachment Court na nagkasala ang bise, maaalis siya sa pwesto at habang buhay na hindi pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno. Paano naman kung bigla siya magbitiw habang isinasagawa ang paglilitis? Kung assuming for the sake of argument siya po ay nag-resign in advance, ang amin pong opinion dito ay dapat i-resolve rin yung isang penalty which is yung disqualification. Dahil ang pagre-resign niya, ang nare-resolve lang neto yung removal. Pero hindi po nadidesisyonan yung isa pong hinihingi po naming relief which is yung disqualification. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hihigpitan ng PNP ang pagpapatupad ng mga checkpoint operation sa pag-umpisa ng pangampanya para sa election 2025 bukas. Lalo ring tututukan ang mahigit 400 areas of concern. Mula sa San Juan City, nakatutok live si June Veneracion. June? Mel, sa magsisimula ng campaign period para sa mga national candidate bukas ay asahan na raw ang mas mahigpit na pagpapatupad ng PNP ng mga checkpoint operations sa buong bansa. Inaasahan na may mga maaabala, Mel, kaya ngayon pa lang ay umaapila na ang PNP ng pag-unawa. Handang-handa na raw ang PNP para sa simula ng campaign period para sa mga national candidate bukas. Ngayong araw ay nag-meeting ang matataas na opisyal ng PNP at mga field commander para tsakin na plansyado na ang lahat. Kabilang sa mga paiigtingin ang mga checkpoint operations sa buong bansa. We don't want to delay longer than necessary po yung mga supporters at mga kandidato po na dadaan po sa ating mga checkpoints, but we also would like to appeal to them na respetuhin po yung mga umiiral po na checkpoints. Para sa seguridad ng lahat. Tama lang yan. Mas lalong tututukan ng 403 areas of concern para mapigilan ang mga insidente ng karahasan na may kinalaman sa eleksyon. Of course, doon po sa mga areas na napasa ilalim po sa yellow, orange, and red po, definitely po we will increase our deployments there, particularly doon sa mga tinatawag po natin na mga high-risk areas. Tuloy-tuloy din ang kampanya laban sa loose firearms at private armed groups o yung tinatawag na PAGs. Sa Nueva Ecija, ang leader mismo ng nag-iisang private armed group sa Central Luzon at ilan niyang tauhan na nagsuko ng kanilang mga baril. Wala silang mga kinakaharap na warrant of arrest, kaya hindi isinailalim sa police custody. Pero patuloy pa rin daw ang pag-iimbestiga sa kanila, kasama ng pagsasailalim sa forensic examination ng kanilang mga baril para malaman kung nagamit ba sa krimen. Hopefully po, ay bago po dumating itong March 31, yung other 2 active private armed groups in Region 7 and Region 9, plus yung 5 po na potential armed groups will have a significant development. Sa paglalatag ng checkpoint gaya ng nandito sa boundary ng Maynila at San Juan, Mel, ay kailangan ding may takdang oras na sundin dahil iniwasan dito na lumikha ng traffic, lalo na sa mga pangunahing kalsada. Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang January 2025 Pulso ng Bayan Pre-Electoral National Survey. At nakatutok si Ivan Mayrina. Sa Senatorial Preferences Survey ng Pulse Asia para sa May 2025 elections, lumabas na 14 na may statistical chance na manalo kung ang eleksyon ay dinaosong panahong ginawa ang survey. Ito ay sina Congressman Erwin Tulfo, Senador Bongo, dating Senate President Tito Soto, broadcaster na si Ben Tulfo, incumbent Senators Pia Cayetano, Bong Revilla at Amy Marcos, dating Senador Ping Lacson, TV host na si Willie Revillame, Senador Bato de la Rosa, Makati City Mayor Abby Binay,
dating Senador Manny Pacquiao, Congresswoman Camille Villar at Senador Lito Lapid. Ang Pulso ng Bayan Pre-Electoral National Survey ay ginawa noong January 18 to 25. 2,400 adults, edad 18 pataas mula sa buong bansa ang respondents ng survey. At meron itong plus-minus 2% na error margin sa 95% confidence level. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Problemado na nga sa bayarin sa ospital na biktima pa ng umano'y scam ang ilang pasyente. Sa ngayon, may mga kaparehong kaso ng iniimbestigahan ng PNP na hinala nila'y may kasabwat na staff sa ospital, kaya madaling nakakakuha ng detalye ng bibiktimahin. Nakatutok si Maki Pulido. Sa pag-asang makakamenos sa bill sa ospital, napaniwala sa isa pala umanong scam ang 37 anyos na babae nang patulan ng text ng nagpakilalang staff daw ng kanilang doktor. Kwento ng biktima, sinabihan sila nitong makakakuha ng discount sa professional fee kung magdedeposito raw sa binigay na account number. Kilalang kilala po kasi nila yung doktor po, kung ano po yung doktor po, kaya naniwala po kami na makaka-discount po kami. Sa huli, natangay ng suspect ang nasa 100,000 pesos na ibinayad ng biktima. Halos ganito rin ang modus nang matangayan ng 70,000 pesos si Ken, hindi niya tunay na pangalan. Napaniwala rin daw siya dahil nakapangalan ng account sa kanyang doktor. Pinaniwala rin daw siya ng suspect na may kakausap sa kanyang sekretary ng doktor para sabihan na magiging payment terms sa iba pang bayarin sa ospital, pero wala raw dumating. Tsaka na namin na-realize na we got scam. Nung pumunta kami sa nurse station, tumawag kami sa billing department. Sabi nila wala kaming ganung tao. Then wala ring manager's office kasi lahat ng transaction kailangan sa billing. Sabi ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI, ang ganitong pambibiktima sa mga pasyente ng mga ospital, matagal na raw nilang problema. Totoong nangyayari yan. Biglang halimbawa pumapasok sa room, sasabihin nila, kami na po ang sined nung kukunin ko na po ang bayad nyo at ako na po mag-aayos. Kulang sa detalye pero sabi ng PNP may 19 na kaso silang iniimbestigahan sa ngayon. Duda ng PNP may mga kasabwat na staff ng ospital dahil alam ng mga scammer ang mga personal na detalye ng mga pasyente at kaanak ng mga ito. How come nakakuha po sila ng mga numero po ng mga kaanak po ng mga biktima? Hindi naman basta-basta ibinibigay yan. Alam po natin ang mga criminal po would always find ways. Siguro minsan gano'n, pero usually naman ang ating mga ganyan ay siyempre lahat naman mga staff ng hospital usually ay ina-screen yan. Aminado ang PHAPI sa dami ng mga taong labas-masok ng ospital, malaking hamon ng paghigpit sa seguridad. Pero paalala nila, sa kahera lang daw dapat ng ospital magbayad para sa kahit anong serbisyo. They should only entertain, especially yung payment, doon po sa kahera ng hospital. And then we usually do not send people para sa payment. Hinimok din ng PHAPI ang mga ospital na mag-install ng mga CCTV, hindi lang para mag-record, kundi para ma-monitor ang mga ganap sa loob ng ospital. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Binaha ang ilang lugar dahil sa halos walang tigil na ulan, gaya ng naranasan sa Palawan. Ayan po yung baby, daladala ng ibang rescuers. Kabilang po ang batang yan sa mga nailigtas na sakay ng isang van na tinangay ng baha sa Aborlan, Palawan. Ayon sa kanilang PDRRMO, 12 ang sakay nito, 7 ang nasagip, 3 ang nasawi at 2 ang hinahanap pa rin. Sa ilang barangay, hindi rin nakaligtas sa baha ang ilang alagang hayop gaya ng mga bibi at kalabaw na namatay matapos malunod. Sa pinakahuling tala ng lokal na pamahalaan ng Aborlan, mahigit 2,000 residente ang kinailangang lumikas at pansamantalang tumuloy sa mga evacuation center dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Ayon sa Pag-asa, shear line at intertropical convergence zone ang nagpaulan sa Palawan nitong weekend. Maghahanda ng GMA Kapuso Foundation para sa relief operation sa mga probinsyang nasa lanta ng mga pagbaha gaya ng Palawan. Mga kapuso, magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa ayon po sa Pag-asa.
Tuloy-tuloy rin kasi ang pag-iral ng shear line. Ito po yung banggaan ng Amihan at Easterlies na nagdadala ng maulap at maulang panahon sa mga apektadong lugar. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansang ulanin muli ang Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, Central Luzon at Eastern Visayas. May matitindi at halos walang humpay na pag-ulan pa rin kaya manatiling alerto sa banta ng baha o pagguho ng lupa, lalo na kung ilang araw na po kayong inuulan dahil posibleng malambot na ang lupa. Sa Metro Manila, pwede pa rin maging maulap ang kalangitan kaya may tsansa rin ng panandaliang ulan. Sa ilang bahagi naman ng Mindanao, maaari ring magpaulan ng localized thunderstorms. The wait is over mga kapuso. This March 9 na magsisimula ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition on GMA. At isa sa mga host na si kapuso It Girl Gabby Garcia na very excited na rin para sa pagbubukas muli ng bahay ni Kuya. Full circle moment nga raw ito para kay Gabby na dati nang nag-audition sa PBB bilang housemate ni Kuya. At hindi pa man nagsisimula may task na agad si Gabby from Kuya himself. Ang iyong task? May task? Ang iyong task ay tulungan ako na ilahad ng maigi ang mga kwento ng aking Sparkle at Star Magic Celebrity housemates sa mga manonood. It's official! Ashley Ortega and Mavi Legaspi are in a relationship. Oo, hindi. Kayo na ba ni Mavi Legaspi? Yes! Inamin yan mismo ni Ashley sa kanyang interview sa Fast Talk with Boy Abunda. Nitong January, nag-viral ang photos na Ashley at Mavi na magkasama sa Sinulog Festival sa Cebu. Natutuwa raw si Ashley dahil maraming nagpaabot sa kanila ng suporta. At pinakilala na rin daw ni Mavi si Ashley sa kanyang pamilya at katunayan inimbitahan daw ni Ashley ng mga Legaspi sa isang Christmas dinner. Wala rin daw bad blood sa pagitan ni Ashley at ex-girlfriend ni Mavi na si Kaylin Alcantara. Actually, yesterday I was with her kasi nag-all-out Sundays kami. And we're okay. Nag-hi, hello kami. Ganon. We're good naman. Kahit panahon na ng anihan, iginiit ng Department of Agriculture na kailangang mag-angkat ng sibuyas dahil may kakulangan sa supply ngayong Pebrero. Posible namang sa katapusan ng buwan na mailabas ang resulta ng pag-aaral sa pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa baboy. At nakatutok si Mariz Umali. Kasunod ng pakikipagpulong ng ilang ahensya ng pamahalaan kay Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga, inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na inasahang ilabas sa katapusan ng buwan ang resulta ng pag-aaral sa pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa baboy. Tugon ito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng baboy na umabot na nga sa higit 400 piso kada kilo sa ilang palengke. Kasi farm gate ngayon is 240 to 250 Bakit meron presyo na 380 to 420 sa palengke? So sana punta 100 piso no? na gap na nakikita ko We're currently studying that and digging deep doon sa buong value chain ng pork at makita na kung makita natin kung talagang may profiteering ba o wala. Nauna nang nagtakda na maximum suggested retail price sa bigas ang DA na nasa 55 pesos sa ngayon. Pero sabi ni Secretary Tiu Laurel Jr. ay bababa pa raw sa 52 pesos kada kilo ang MSRP ng bigas pagdating ng February 15 at pagdating ng March 1 ay inaasahang nakabili na raw ng bagong stock mula Vietnam, Myanmar at Cambodia na mas mura kaya inaasahang bababa pa sa 49 pesos ang MSRP na 5% broken rice na dating 64 pesos sa March 1. Kasunod naman ang pagdedeklara ng pamahalaan ng food emergency, sinabi ni Secretary Tiu Laurel Jr. na nasa mahigit 50 LGU na ang nagpahayag ng intensyong bumili ng NFA rice. Dinepensahan naman ni Secretary Tiu Laurel Jr. ang pag-aangkat ng sibuyas kahit na nagpahayag ng pagkabahala ang ilang grupo ng magsasaka na baka makaapekto raw ito sa kanilang kita ngayong panahon na raw ng anihan. Sa data ng BPI natin, may deficit talaga for February na 7,000 tons. Mahirap naman na wala akong gawin at maghayaan na lang maghintay ako ng sitwasyon na kung kailan ba talaga mag-harvest ng farmers. I have to think of the consumers also, not just the farmers. But ang ginawa natin is very tactical. Limited volume, limited quantity, limited time.
no? So it should address any spikes. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Humingi ng paumanhin ang kampo ni dating Senador Manny Pacquiao kaugnay ng 2 sasakyan na nakapangalan umano sa kanya na dumaan sa EDSA busway. Ang isa sa nasita, tumakas pa. Nakatutok si Joseph Morong. Sir, saan ba ito? Senador Pacquiao. Bawal po yan dito, sir. May agad kami. Ha? Naiwan kami sa... Bawal po kayong dumaan dito eh. Kuha ito kahapon ng sitahin ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang 2 sasakyan nito na walang plaka at dumaan sa EDSA busway. Sabi ko, bama po yung sir. Ang sakay ng sasakyan sa harapan gumilid nung una pero ang SUV sa likod nito tumakas. Ayon sa SAIC, tumakas din ang itim na van pero bumalik kalaunan para magpatiket. Nakakagulat ay bumalik yung unang sasakyan. Yung Toyota. At tinanggap ang ticket. At nung pinakita nga niya ang ORCR niya ay totoo nga nakapangalan kay former Senator Manny Pacquiao yung sasakyan na yon. Sa isang pahayag, sinabi ng head ng security ni Pacquiao na hindi alam ng dating senador ang insidente. Kinumpirma rin ito na tumakas nga nung una ang driver ng van na mali nga raw. Pinagalitan daw niya ang driver at inutusang bumalik para magpaumanhin at magpatiket. Nagpaumanhin din ang kampo ni Pacquiao at nangakong hindi na ito mauulit. Hinihingi pa namin ang tugon ng senador at kampo nito tungkol sa tumakas na SUV. Nito lamang Biyernes, 2 HPG riders ang nahuli ring dumaan sa EDSA busway. Pinagmumura pa raw ng sakay ng convoy ang kanilang operatiba. Natikitan pa rin naman ang mga ito. Pero sa isa pang huli ng SAIC sa mga nagpakilalang taga-US Embassy noong Biyernes din, isinangkalan ng mga nahuli ang isang general ng PNP. All I ask, you give it to the PNP general and he will follow up. Not me, not us. Yeah, it's not us. It's for him. I don't want the US involved, but his threat, which is hostile and illegal to confiscate diplomatic passport. Sa video na ibinigay ng DOTR SAIC, maririnig din na kinumpronta ng isang pulis ang mga nanghuli sa mga Amerikano. Binanggit din ng pulis ang hepe ng PNP. Dahil pinuputak pinay sa social media, baka pwede natin papigyan muna na concert. Pati yung nagre-request pati si Chief PNP namin. Sabi ng HPG, tinanggal na sa pwesto ang 3 taga-HPG na sangkot sa insidente. Hindi raw otorisado ang aksyong ito ng taga-HPG na para lamang daw maibsan ang trapiko. Hindi raw ito ang opisyal na posisyon ng HPG. Iginiit naman ng PNP na walang utos mula kay PNP Chief General Romel Marbil na ipatigil ang operasyon ng DOTR SAIC sa EDSA busway. Kung ano man po ang lalabas sa resulta ng ating pong investigasyon, the HPG personnel po, nasangkot po rin talaga pong maharap sa consequences. And kung may administratibo pong katapat po ito, talaga pong hindi po ito-tolerate ng ating pong pamunuan ng Highway Patrol Group. Ayon sa DOTR, dahil sa kanilang operasyon sa EDSA, nabawasan ang mga pribadong sasakyan na iligal na dumadaan sa busway pero... So ngayon, ang natira ay mga heads ng mga ahensya, mga matataas na tao na nila ay hindi sila sakop ng mga reglamento ng busway. Pipilit pa rin nila dahil nasa kanilang katungkulan. Inirepensa rin ng DOTR SAIC ang pagkuha nila ng mga video ng mga nahuhuli nila at pagsasapubliko nila ng mga ito. Una, pagbibideo is for the protection of enforcer. Okay. Hindi para pahiyain ang yung ina-apprehend na violator. Hindi ba sa violation ng privacy? Parang ganon. Hindi. Ayon naman sa National Privacy Commission, legal ang pagkuha ng video na ginagawa ng DOTR SAIC maging ang pagsasapubliko nito. So baka personal cellphone yun or yes, they could be considered as alternative recording devices. Okay. So meron namang issuance yata ang PNP, I think, on how to use body-worn cameras, alternative recording devices, and then may listahan kung saan siya pwedeng gamitin. I think yung mga traffic violations, checkpoints, mga hot pursuit. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. May mga nalinaw ang aktres na si Andy Eigenman kaugnay ng mga post niya patungkol sa betrayal at red flags. Makichika kay Aubrey Carampel.
#relationship goals para sa ilan ng simple yet happy life sa Siargao ni na Andy Eigenman at Philmar Alipayo. Pero naging laman ng social media ang dalawa over the weekend dahil sa mga post sa kani-kanilang social media accounts. Unang napansin ng eagle-eyed netizens ang biglaang pag-unfollow sa isa't isa ni na Andy at fiancé na si Philmar. Sa isang IG post nitong Biyernes, tila may pahaging ang aktres na ngayon lang niya nalamang Year of the Snake pala ang 2025. Meron din siyang ibinahaging quote tungkol sa betrayal. Humingi rin daw siya ng advice sa isang AI chat solution tungkol sa anyay pagpapa-love couple tattoo ng kanyang life partner at kaibigan. Sa susunod na post, nilinaw ni Andy na ang kanyang mga post ay tungkol sa isang di pinangalanang babae. Kasunod nito, may ilan ding post si Philmar sa social media, tulad ng tawagin na raw anya siyang cheater at ugly. Maya-maya sinabi ni Andy na hindi anya nag-cheat si Philmar. Nag-post lang daw siya dahil sa anyay betrayal ng isang babae na hinimok pa umano si Philmar na hiwalayan siya. Binanggit din dito ni Andy ang love couple tattoo ni Philmar at ng babae. Nag-reach out na raw si Andy sa taong ito pero hindi siya sinasagot. Anya, nasaktan din siya sa ginawa ni Philmar dahil sa matching tattoos. Nagsisi rin si Andy na sana'y dati pa niyang pinakinggan ng advice ng kanyang mga kaibigan. Dagdag pa ni Andy, hindi siya magpo-post ng kahit ano kung sinagot lang siya ng babae. At ngayon, siya pa ang lumabas na mali. Sa isang post naman, may sagot din si Philmar at sinabing kilala na siya ng tao kaya maaaring kilala na rin ng netizens ang itinutukoy sa post. Ayaw niya na rin palakihin pa ang issue. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Sinusubukan po namin kunin ang pahayag ni na Andy Eigenman at Philmar Alipayo kaugnay sa issue. At yan ang mga buena mano kong chika this Monday night. Sa ngalan po ni Iya Arellano, ako po si Patricia Tumulak. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks pa. Meron pang may ano pabaw eh, pa. pabaw pa eh. Salamat Salamat Pat ha. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.